Hello, Kapit! Happy Wednesday! So, market update tayo, no? Wednesday, September 17, 2025. So, start tayo sa mga news today. Wala tayong news na inaabangan today, no? Walang USD, mga nagtitrade ng USD pair, wala tayong news today. Pero, check na rin natin bukas and Friday. So, bukas meron tayo. Mamaya pala, madaling araw, meron tayo federal funds rate. So, based sa funda natin, no, alam niyo na kung ano yung magiging result niyan, potential. So, ano naman, nabanggit naman na ni Coach Luguel. So, ngayon, simulan natin dito dahil today lang yung ipa-market update natin and kung wala pa naman sa zone, ngayon, so expect natin kung wala pa ngayon, potential this week. So aabangan natin yung mga level ngayon. Huwag natin ipilit kung hindi naman pasok sa trading plan natin. Okay? So start tayo for XAU USD. So ano nga ba nangyari for XAU USD? Nagkaroon na naman si gold ng all-time high. Okay? So meron tayo ditong dalawang time frame. 1 day and 1 hour time frame. So, bias pa rin natin, long position pa rin tayo. Nagkaroon tayo ng aggressive momentum, okay? So, ano pa rin talaga? Long position pa rin talaga. And ngayon, nasa impulse tayo. And abangan natin yung potential pullback nito. So, wala pang naging pullback sa higher time frame. So, expect natin kung kailan siya magbibigay ng pullback. Pero, na-reach na niya ata yung 37,000. Ayan. 3,700. So, ngayon, tingnan natin kung magbibigay siya ng position today. Okay? So, top-down analysis tayo from 1 day to 4 hour time frame. Makikita natin sa 4 hour time frame, no? Nagkaroon na tayo ng volume. Kaso nga lang, hindi sobrang laki ng distance from this volume. So, itong volume na to, nagkaroon tayo ng pullback, then another volume. Kaso nga lang, yung second na binigay niyang impulse, hindi gaanong sobrang aggressive. So, we'll see kung i-continue niya itong ano na to. Okay, yung volume na to. Kung hindi pa ito yon, kung ito ay magkakaroon ng tayo ng shallow pullback, so expect natin magkakaroon pa tayo ng another volume. Okay? So ngayon sa 4 hour time frame, based sa size nito, ito yung naging pullback ng 4 hour time frame. Ayan. So ito yung naging pullback, nagkaroon tayong volume. So ngayon, nasa minor pullback siya. So check natin sa 1 hour if magkakaroon tayo dito ng long position for 1 hour time frame. So, for 1 hour time frame, makikita natin, no, very clear na ito is naging pullback for 1 hour time frame. So, yung naging pullback, then karoon tayo ng impulse, and currently, nagkaroon tayo ngayon ng pullback. Okay? So, yung level ng mga zone natin na pwede nating abangan is ito. Kasi dito tayo nagkaroon ng breakout. Okay? So, ito yung support zone natin. Second zone natin, minor zone natin is ito. Bakit? Kasi dito tayo sa 1 hour time frame. So, yung mga zone, ano ko lang, remind ko lang yung mga zone nakadepende siya sa time frame. So, ngayon, sa 1 hour time frame, nagkakaroon tayo dito ng multiple rejections. Nakikita natin. And another one. So, dito sa second ngayon, karoon tayo ng, actually, hindi ko to rin maanong literal na hammer kasi para sa akin, pag candlestick confirmation, dapat aggressive. So, ngayon, dahil yung hammer na po nasundan ng indecision, dalawang candle, so we'll see kung magbibigay ito ng aggressive bullish candle. Okay? Para makain to volume na to for sellers. So ngayon, dahil nasa correction pa siya sa 1 hour, we'll see, tingnan natin kung magbibigay. So yung last volume na pinakita niya ngayon ng gold noise ito. So dahil nasa all-time high tayo and wala tayong susundan, so measure lang natin to.
Ayan. So, potential target, 37.20. So, tingnan natin kung i-reject niya itong level na to, magbibigay siya ng confirmation candle dito. Potential for long position and then yung target lang natin is ito lang. Okay? Pero kung magkakaroon pa rin dito ng volume for sellers, i-respect niya itong bearish candle na to. So, tingnan natin kung i-retest niya yung second support level natin. So, gamitan na rin natin ng feed to measure. Makikita natin, nag-reject siya, 0.3. So, potential pa na pwede pang bumaba siya. Kung i-reject man yan, pwedeng 0.5, pwedeng 0.6, kung saan nagkaroon ng breakout. Pero ito, dahil volume for buyers, so respect lang natin hanggat hindi na i-invalidate yan. Ayan. So, kung magbibigay dito ng position ngayon, itong bullish candle na to, potential for long, target lang natin, 3,720. Ganyan. So, 719, mga ganon. Or itong pag hindi nagbigay dito ng confirmation candle, so we'll see kung magbibigay dito sa kung saan nagkaroon ng breakout. Okay? Tingnan pa natin ng lower time. So, dito sa part na to, nagkakaroon na ng rejection talaga sa level na to, no? So, tingnan natin kasi careful din tayo kasi pwede kasing magkaroon ng pattern. Gaya nito. Ayan. So, pwedeng, ano, double bottom, 'di ba? Pero kailangan mo na niya ma-break itong neckline na to para masabi. And then, careful din tayo sa 0.6 kasi pwedeng mag-retest lang then continue. Why? Kasi sa 4-hour time frame, hindi pa talaga ganun to. Sobrang aggressive yung pullback niya. Pero dahil nga may volume na to, so ano natin, stick na lang muna tayo sa long position dahil overall bias naman din natin slow. Wala tayong ibang hahanapin kundi long position lang. Okay? So next natin, BTC USD. So for Bitcoin, check natin, higher time frame, 1 day. So, punta lang tayo 1 day dahil intraday trade lang yung gagawin natin. Purahin natin itong mga drawing. Ayan. So, makikita natin no, sa BTC USD, yung last, kung napanood nyo yung last update natin, ayan, nireject niya yung level na to. So, bumaba pa siya ng onte, and then, dito nagkaroon ng rejection. So, yung naging support level natin, makikita natin, dito tayo nag-start, dito tayo nagkaroon ng breakout sa volume na to. Okay? Then ngayon, second time, na-reject niya ulit itong level na to. Okay? So, yung resistance natin is ito lang din. Ayan. So, for 1 day time frame, malayo-layo pa naman yung resistance. So, for sure, mag-create siya ng higher high, higher low nito sa lower time frame. Okay? So, we'll see. Tingnan natin. Wait, measure na rin natin, no? Ito. Kung ano yung na-reject niyang level. Ayun. So, 0.6. Ito ng ano, volume na to sa feed. So, maganda nga siyang level for long position. Pero dahil late na, so tingnan natin. Ayan. So, nag-top down analysis tayo, no? From 1 day to 4 hour. And makikita natin sa 4 hour, dito, nag-create na tayo ng ito yung downtrend. Hanapin lang natin yung volume. So, basic structure lang. Okay? So, yung naging pullback niya. Then, dito nagkaroon tayo ng initial high. So, ano yung level na paulit-ulit niyang nare-reject? Ito. So, ngayon, dahil nasa pa potential for breakout na siya, tingnan natin kung magbibigay ulit ng retest dito sa level na to. Okay? Check natin for 1
4-hour time frame. Itong na-analyze natin sa 4-hour. So, dito, ito yung naging volume niya. Ito yung naging pullback. So, ito yung level natin for support. Level of support. Level of resistance. Ayan. Then, second minor natin. Second support natin is ito. Ayan. So, makikita natin yung support na to. Ito yan. Neckline yan nitong 4-hour time frame. Okay? So, potential pa naman din na pwede niya pang i-retest yan before umakyat. So, we'll see kung ibibigay. So, second support pa lang natin yan. If magbibigay ba dito ng position, kung i-reject niya to long, or dito sa level na to long. Okay? Measure na rin natin for feed dahil meron tayo nakikitang volume dito. Ayan, sakto for 0.6. Ayan. Kung nagkaroon tayo ng rejection sa 0.3. Meron tayong rejection dito. Ito. And we'll see kung i-reject niya ba itong resistance natin para ma-test ulit yung support or yung second support natin. Wala naman na, kung malilate naman tayo na dito, and antayin na lang natin yung breakout. Breakout nitong resistance level. Okay? Then retest para sa long position. Okay? So, bias ko kay BTC-USD, long position hanggat hindi na-break itong volume na to. Kasi nagkaroon na tayo dito ng initial, higher, high for basic structure natin. Okay? So, we'll see kung iti-test niya ulit yung mga zone na to. Hintayin natin yung confirmation. So, pahabaan lang ng pasensya sa waiting ng mga level. Okay? So, next natin, Euro-USD. So, for Euro-USD, no, last time, nag-manifest yung, ano natin, no, yung chart read natin dito for Euro-USD. Overall naman din, ang ano kasi natin dito, bias natin dito, long position. So, ngayon, nasa breakout na siya. So, makikita natin, no, for 1-day time frame, ang gandang confirmation nito. Ngayon, na-confirm na siya, nag-manifest, nagkaroon tayo ng sideways. So, range to sa 4-hour. Din ngayon, nagkaroon na tayo ng breakout. Makikita natin, kahapon, very aggressive yung bullish candle. Okay? So, sa mga student ni PIP, ano yung sabi ni Coach Limuel sa fundamental, diba? Sa ano natin, sa paparating na news mamayang madaling araw. So, ready na kayo. Pero syempre, antayin na lang muna natin na kumalma muna. Maganda bukas, yung mga level bukas, mga pullback, yun yung mga potential nating abangan. Okay? So, ngayon, kung makikita natin dito for 1-day time frame, karoon tayo ng sideways, then volume. So, potential for, expect natin dito, mag-i-impulse na to. Okay? So, ngayon, dahil wala naman tayong history, tingnan natin. Medyo malayo-layo, no? Ayan, yung iba-back natin. Pero dahil magbe-base na lang tayo dito sa last volume na pinakita, pwede natin i-measure ito. Ayan. Then, clone lang natin para dito. Ayan, for the next impulse. So, potential, pwedeng gayahin yung last impulse natin dito for 1 day. Dahil nasa half na siya ngayon. Okay, so expect natin dito sa 1 day, magtutuloy-tuloy yung impulse niya. So, yung level lang natin na pwedeng laro-laruin natin is itong ball, itong ano lang na to. Last impulse na binigay niya, ka-level lang ng last impulse. So, we'll see kung itutuloy niya ulit. So, ito yung sasabayan natin sa mas lower time frame. So, top-down analysis tayo from 1 day to
So ngayon, ano naman tayo? 4-hour time frame naman tayo. Kung makikita natin, no? Burahin muna natin mga drawing. Ayan, para clear siya. Ayan. So, kung makikita natin dito sa 4-hour time frame, may volume. Then, sa range na to, nagkaroon tayo ng breakout na dito. So, ito na yung support level natin. Ito yung support level na natin, resistance, turn into support. Ngayon, another volume. So, ina-expect natin dito kung magbibigay man ng pullback, well, see, tingnan natin sa mas lower time frame kasi intraday trade lang yung inaabangan natin dito. Okay? So, careful lang tayo kasi may news tayo mamayang madaling araw. Ayan. So, ngayon, sa 1-hour time frame, makikita natin ang sobrang obvious volume. So, pwede natin lagyan to ng support level. Okay? So, yung support level natin, then another volume yung binigay niya. So, ina-expect natin, magbibigay ba siya dito ng potential for pullback sa level na to? Tingnan natin kung magbibigay ng pullback kasi late na tayo dito eh. Sa 1 hour, nagkaroon na tayo ng impulse. So, antayin na lang natin yung pullback. So, pwede tayo mag-feed back up rin sa mga level. Ayan. So, ito is 0.5, 0.6. So, tingnan natin kung alin yung magre-reject. Ito bang 0.5 or 0.6? Lalong-lalo na may news mamaya. Ito kasi shallow pullback lang siya ngayon. Ayan. So, hindi pa siya good to long. Dahil nga nag impulse na nga at medyo late na. So, antayin na lang natin yung pullback ng 1-hour time frame. So, overall, bias natin for Euro USD, long position pa rin. Okay? So, last pair natin, AUD CAD. So, for AUD CAD, sa funda natin dito, nito, AUDs malakas, CADs yung mahina, and nag-manifest naman din. Makikita natin, trend direction niya, uptrend. So, alam ko last time, ito rin yung naano natin, no? Na chart read natin. Okay? So, dahil nagkaroon tayo dito ng climatic reversal, may volume tayo dito, impulse. Then, dito sa part na to, ito yung na-break niya. So, resistance turn into support. Ayan. So, sa ganyan, pag late na tayo, pwede natin hanapin yung pullback saan potential mag-re-reject. Okay? So, pwede rin tayong mag-feed dito dahil may shallow, may nangyayari namang potential for pullback. So, magre-reject ba siya? Magkakaroon ba ng shallow pullback sa 0.2 or 0.3? Tingnan natin. Pero maganda yung area kung saan nagkaroon din ng breakout. Pero hindi lagi kung saan yung breakout na itetest niya. Pero ano pa rin tayo kung ano yung ibibigay niyang support level sa mas lower time frame. Okay? So ngayon, top-down analysis. From 1 day to 4 hour, tingnan natin kung mayroon siyang binibigay sa 4 hour. Makikita natin sa 4 hour, no? Nagkaroon tayo dito, potential ito hindi ko pa masasabi itong pullback na to eh. Potential pa kasing bumaba pa talaga siya. So, maganda dito, antayin natin yung good pullback. Pwedeng sa 0.5, pwedeng sa 0.6 or 0.3. Kasi nga, nasa impulse nga siya sa 1 day. So, ina-expect natin, hindi ganon ka sobrang ano yung pullback niya aggressive. Bakit? Kasi nga, mas magfo-focus siya sa momentum ng market. Okay? So, tingnan natin kung ibibigay niya yung level na yan. So, for 1 hour time frame naman, intraday trade, okay? Makikita natin, basic structure, nagkakaroon tayo dito ng mga minor move, no?
Yung mga minor move natin. Then ngayon, yung binibigay niyang pullback, major pullback. Ganyan. So, sa 1 hour time frame, pwede nating lagyang support zone ito. Ayan. Next support natin, medyo malayo-layo na itong level nito. Ayan, kung itong next support na to nasa 0.5, gitna na, oh, magpo 0.5 itong level na to. At kung makikita natin, no, sa 1 hour time frame, meron tayo ditong bullish candle. Aggressive bullish candle. Kaso nga lang, nasundan ng indecision and ngayon, hindi naman din nagko-continue. Okay? So, we'll see kung i-hold niya itong support na to, i-respect itong bullish candle na to continue. Okay? So, target natin, siyempre, yung makikita natin, yung impulse na ginawa niya, ito nga kasi is major, karoon tayo dito ng major, ito mga minor move lang to. Makikita natin, no, ang layo ng ginawa niyang impulse. Ayun, sa 1 hour. Makikita natin. So, pwede natin i-measure ito, yung next support natin. Loan. Loan lang natin. Magmamanifest itong bullish candle na to. Next impulse. Kaso nga lang, careful lang tayo guys kasi pwede talaga magkaroon tayo ng major pullback pa sa 4 hour. Okay? So, careful tayo dito sa zone na to, sa first zone na to. Kasi potential pa talaga siyang magkaroon ng retest 0.5 or 0.6 before mag-continue. So, pag ganyan, mas mamamanage natin yung risk natin. And syempre, yung take profit natin. So, dahil din sa 1 day natin, aggressive impulse ito na potential, magkakaroon talaga ng pullback. Okay? So, we'll see. Tingnan na rin natin kung ibibigay niya, i-respect niya ba yan, itong first zone natin sa 1 hour. So, if not, pwede natin i-connect yung 4 hour time frame sa mga level ng zone na inaabangan natin, 0.5, then, itong 0.6 na to. Ayan. So, ang ano lang natin ngayon, abangan lang natin yung mga level na to, kung magbibigay ba ng rejection dito. Ito, pwede rin support level natin. Ayan. Pero for me, ang abangan lang natin dito mga level, kung i-reject niya ba to kasi nagkakaroon tayo ng multiple rejection dito eh. Then, kung baka magkakaroon tayo ng breakdown, pwede natin abangan yung next zone, which is 0.5, okay, sa 4 hour. So, yung level na to, ito yun. Yan. Sa 4 hour or 0.6. Ayan. So, ngayon, ano lang muna tayo, abang-abang lang muna tayo dito sa AUD CAD. Okay? Kung magkakaroon ulit ng another rejection sa support. I-hold niya or i-break niya ito. I-break, next natin abangan yung zone na to. Okay? Magbibigay. So, bias ko pa rin dito is long position, kaya walang ibang hahanapin tayo. Kundi, kailan mag-e-end yung pullback and kailan papasok yung, yung mga buyers. Okay? Yung volume ng buyers. So, yun lang for today and no, meron tayong mamayang madaling araw na mga news. So, careful lang tayo sa mga magte-trade and syempre yung mga merong hindi pa nako-close na trade. Ayan. So, kung na-manage naman yung risk, proper risk management lagi, discipline, and dapat kumbaga tugma doon sa lot size, kumbaga sa capital. Okay? Yung lot size mo, dapat tugma doon sa capital mo. Okay? Then, syempre, careful tayo lagi sa pagte-trade. Kasi anytime
Kahit gano'n natin kagaling sa technical, anytime pwedeng bumaliktad yung market, lalong-lalo na pag may mga high impact news. Okay? So, yun lang for today and thank you. Have a good day. Bye-bye.